Isa sa naging sandigan ng ating kabataan ay ang mga fairy tale. Ang kwento na nagturo sa atin na sa dulo ay mayroong happy ending. Ngunit ikukwento ko sa inyo ang mga orihinal at tunay na pinanggalingan ng mga kwentong ito. Tiyak po na inyong ikabibigla ito. Ang Beauty and the Beast. Sa kwento ng Beauty and the Beast ng Disney, nagkadaupang palad ang isang nilalang na isinumpa at ang dalaga na si Belle. Sa dulo dahil sa wakas at tapat na pag-ibig ay nabasag ang sumpa at ang dalawa ay masayang nagsama ng mahaba at mapayapa. Ngunit mga katinagalog ko, ang pinagbasehan ng librong ito ay ang aklat na nilimbag at nilathala ng taong 1740. Ito ay dahil ng mga panahon na iyon, madalas na sapilitan na ipinakakasal ng kani-kanilang magulang ang mga dalagitan nilang supling na wala pa sa hustong gulang sa mga mayayaman ngunit may kaya na matatandang mga lalaki. Ang Beauty and the Beast ay isang libro na nagtuturo at nagbibigay pag-asa sa mga dalagita na kung aasta sila ng tama sa kanilang mga mas may edad na mga napangasawa ay mas gaganda ang magiging buhay nila. Kumbaga, nasa pagtanggap lamang ang ganda ng kalalabasan. Ang Sleeping Beauty. Kung sa bersyon ng Disney may malay ang prinsesa na si Aurora sa mga naganap matapos mabasag ang sumpa sa kanya, magugulantang kayo sa pinanggalingan ng orihinal na bersyon ng kwentong ito. Ayon sa bersyon ng Grimm's Brothers na dahil sa sumpa ay nakatulog ang prinsesa na si Aurora sa isang kastilyo. Doon naman napadaan ng isang hari na naglalakbay at nang matuklasan nito ang nahihimbing at hindi magising-gising na prinsesa ay nahumaling ito sa kanya. Dahilan upang mangyari ang hindi dapat mangyari sa kanilang dalawa. Ito ay habang tulog na tulog pa rin ang prinsesa na si Aurora. Nagising lamang ito sa sakit na hatid ng pagsisilang nito ng sanggol nito na mga kambal. Kaya naman sa pagmulat niya, instant mommy na siya ng kambal na mga bata. Ang matindi pa ay hindi niya alam kung sino ang nakagawa nito at kung ano ang nangyari sa kanya. Si Cinderella. Sa bersyon ng ating nakasanayan, isa ang kwento ng prinsesa na si Cinderella sa nagturo sa atin na misteryoso ang pag-ibig at talaga naman mayroon na happy ending. Ngunit mga katinagalog ko sa orihinal na bersyon ng Brothers Grimm, kasama sa mga sakripisyong ginawa ng mga kapatid ni Cinderella ay tagpasin ang parte ng kani-kanilang mga paa. Ito ay upang magkasya lamang ang sapatos na hindi naman talaga nasa kanila. Salamat na lamang sa dalawang mga kalapati na nagturo sa prinsipe sa kanilang mga tumatagas pa na mga paa. Sa katapusan, nabulag ang dalawang stepsisters nitong si Cinderella, ang Princess and the Frog. Isa pa rin ang Princess and the Frog sa mga happy ending na uri ng kwento na ating kinamulatan ng tayo ay bata pa. Ngunit ang pinagmulan nito ay ang orihinal na sinulat ng Brothers Grimm. Sa kanilang bersyon, walang halik na naganap na bumasag sa sumpa. Sa halip ay inihagis ng prinsesa ng ubod ng lakas sa pader ang palaka na prinsipe. Sa pagtama nito sa pader ay saka naman na nakawala ang prinsipe sa umaalipin dito na sumpa. Ang Little Mermaid. Sa Disney boses ang kapalit ng paa na ibinigay ng pugita na bruha. Ito ay sa bidang sirena na si Ariel. Sa dulo, sa hirap man o ginhawa, sila pa rin naman ay nagkatuluyan at naging magkasama. Ngunit sa orihinal na bersyon na nobela, kapalit ng paa na ibinigay sa munting sirena ay sa tuwing itatapak niya ito ay katumbas ng sakit ng ilang daang mga matatalas na kutsilyo ang kanya na mararamdaman. Sa tuwing itatapak niya ang paa niya sa lupa, ay talaga namang tila ba paulit-ulit na hinihiwa ito ng mga matatalas na mga patalim. Ganon pa man sa kabila nito, nang makita ng sirena ang binatang prinsipe na sinisinta, matindi man ang sakit na nararanasan niya, pililit nito na isayaw pa rin ito ang mahal na prinsipe niya. Kung aakalain na ito na ang hinihintay na happy ending,
ay hindi po ito ang nangyari. Sa dulo ng kwento, sa iba nagpakasal ang prinsipe at sa sobrang sakit na nadarama niya dahil sa pagkabigo ng puso niya, kinuha ng munting Serena ang sariling buhay niya. Si Rapunzel. Dalawa na ang bersyon ng Rapunzel na inilabas ng Disney para sa mga parokyano niya. Ngunit sa orihinal na bersyon na isinulat ng taong 1812, itong si Gothel ay nadiskubre ang nagaganap kay Rapunzel dahil sa pagdadalang tao nito at dahil hindi na nagkasya ang mga damit na sinusuot niya. At dahil nga hindi na akma ang mga kaganapang ito para sa mga batang target ng magandang kwento, inalis ito ng bersyon ng Disney at saka ginawang mas kaaya-aya at nilapatan ng talaga naman na napakasaya na happy ending. Si Peter Pan. Isa pa sa naging paborito kong cartoons, lalo na ng mga batang Pilipino, ay itong si Peter Pan. Ngunit sa orihinal na nobela na bersyon nito, tumatanda naman talaga ang mga bata na dinadala nitong si Peter Pan sa Never Neverland. Si Peter mismo ang gumagawa ng paraan upang sila ay maalis sa buhay ng mga bagong bata na kanya naman na muli na dinadala. Hindi naman nilinaw ng manunulat kung sa anong paraan na hindi tumatanda ang mga bata na dinadala niya. Sa isang teorya lumalabas na mismong si Peter Pan ang kumukuha sa buhay nila kapag medyo sila ay nagkakaedad na. Wow, sabaw. Mga katinagalog ko, marami pa pong bersyon ng mga fairy tale ang talaga naman na ikinabigla ko. Kaya naman abangan po ito sa part 2 ng segment nating ito. Mga katinagalog ko, ano po ang pinakapaborito niyong fairy tale at bakit? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot pa rin po, katulad ng dati, ay magkakamit pa rin po ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang segment natin sa araw na ito.